Walang choice, lagi kong level up. Making noise, tapos laging level up. Yo, welcome back sa #1 male podcast sa buong Southeast Asia at soon sa buong mundo. Anti-Support Podcast! Pew, 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 pew. 3 p.m. gang. 3 p.m. gang. Sa mga nag-work dyan, nagtatrabaho dyan, shoutout sa inyo habang pinapakinggan kami. Oh, may pinaplano kaming gawin pagdating ng 2026. Magugustuhan 'yun. Magagala tayo, guys. Kasama ang buong ASP. Sabihin ko na sa inyo. Yan, may clue na kayo Yan. Lalabas tayo, magagala tayo, adventure gagawin natin. Sasama namin kayo, syempre. Tangina, Para bang kasama na rin namin kayo sa lakbay na gagawin namin. Alam mo 'yun? Ako, Kaya tingin ko magiging lesson din na doon sa kanila para doon sa mga bata talaga na ano. Kasi ako nung bata, ako talagang parang pag may idol ka, bawat kilos kung paano mag-respond sa mga situation, most likely gagayahin mo pag idol mo siya eh. So, yun ang nakikita kong tulong na kung gagawa tayo ng ganun, makikita nila pati yung kilos natin sa labas, pwede natin sila maapektuhan ng positive sa ganung Diba? paraan, di ba? Pilitan na kaming gawin kasi sinabi na namin. No? Actually, ako, sa totoo, gusto ko talaga. Gusto ko Parang, rin talaga. unwind na rin, di ba? Parang gano'n. Nakakalibang na rin, tapos nakaka-chill na rin ng sarili. At the same time, exercise pa. Saya. Tapos banding na rin natin. Food trip tayo ng kahit anong doon, di ba? Karinderya doon. Tsaka pre, sobrang aligned nun sa mission. Diba? Kasi kumbaga nakaka-micro na sila sa buhay natin eh. Kaya kumbaga easy to follow steps na talaga. Kumbaga buong-buo yung storya, hindi lang yung sinasabi, pati yung kinikilos, paano makisalamuha sa ibang Andiyan naman yung tao. traktora ni Josh eh. Ba, palag-palag. Yung pick-up. Kaya yun. Palag-palag yun. Palag-palag yun. Yeah, excited na ako dyan, pare. 2026. Abangan yan, 2026 ha. Marami kaming gagawin. Tapos, magte-trending kami na magkakasama. Sabihin ko na, para alam niyo yung aabangan ninyo sa 2026. Makikita nyo sila, Josh on Point and 8 Asset. Mag-sparring yan sila, okay? So, isa daw general ng Soy Army. Hari ng hip-hop scene underground. Ingatan nyo yung pera nyo. No, di ba? Katulad ng pinag-usapan ng last episode. Galaw, i-take mo agad. Tinake na ni siya daw. Tagal nyo kasi. Oo. Josh on Point para sa lahat ng social media. Kung gusto mag-amoy bad boy na may class, pare, mga perfumes natin available sa TikTok shop. Go ahead, check it out. 8 assets sa YouTube. Hoy, Boy Jacol, wala kang karapatang magturo, magkomento, lalo na mang-insulto ah. Mag-enroll ka ng Combat Sports, magpasuntok ka sa mukha para umayos yung ugali mo. Ang ina, may napanood ako, pre. Nagawa ko ng video to eh. Sa ibang bansa siya, I think Indonesia yon. Bagpacker sila eh, naka-bagpack. So I'm sure turista tong mga to, puti eh. May isang lalaki na lumapit dun sa babae, pre, gustong kunin yung bag or cellphone. Ginanon, Tapos putang ina yung kasama niyang lalaki. Hindi ko naman sure kung boyfriend ba niyon or what. Pero kasi the start of the video, nag-uusap sila, magkatabi sila, magkalapit silang ganyan. So people assume na may something sila. Hindi man boyfriend, baka friend. Nung sinugod na yung babae, pre, ng isang random na lalaki doon sa ibang bansa na yun. Puta, yung lalaki, pre, tumakbo, lumayo. Pinapanood niya lang yung babae habang nagsastruggle sila nung gustong kunin yung cellphone niya, pre. Tsaka regardless nga, pre, kahit wala silang relasyon eh. Nakita mo, strangers din naman yung tumulong eh. Ikaw nasa harap mo na. Pinabayaan niya hanggang sa, yun nga, strangers na yung tumulong, pre. Pinagpapalo ng helmet yung lalaki hanggang sa tumakbo. Tapos nung umalis na, saka lumapit ulit yung lalaki. So talagang nagme-make sense na baka may something nga sila, friend or boyfriend ang relasyon nila. So sabi ko, putang ina, kailangan talaga ng lalaki kahit paano matuto ng combat sports eh. Kagi may panaksak yung lalaki na yun. Napanood ko yun. Diba? May panaksak. Tapos pinagtulungan ng residente. Una, isa lang yun ang ilam. Parang gasa kinuyog na siya ng mga taong bayan, di ba? Yung nagsasapak siya. Parang ganyan. Yung lalaki, hindi niya alam mag-cellphone siya na ganyan. Payatot siya na na puti. Diba? Pero tingin ko boyfriend kasi niyakap niya after. Tapos parang chinek niya kung okay lang. Pero may panaksak yung lalaki. Pero maliit lang. Ganyan. Pero di ba, yun nga eh, may panaksak. Yung babae lang yung, kumbaga dapat instinct ka ng lalaki na may panaksak tas ginagalaw yung babae mo. Protect talaga kaagad yun. Matik yung gagalaw yung katawan mo ng ganun eh. Pero siya talaga, ang ginawa niya, ang instinct niya, iniwan yung babae ang po siya. Di ba? Kasi kagad,
minsan nga, isipin nga natin, ano, pagka nasa combat sports tayo, nakatalikod yung kalaban natin, ang instinct, i-choke, di ba? Ganunin ka agad. Sayang yun. Ginanon niya agad. Kahit mag-tap ka dyan, kahit saksak. Pero may panaksak tol mamaya ganunin ka sa mata, tapos Hindi, ka. pre. Basta itago mo yung ulo mong ganun sa kanya, dikit mo. Di bali nang masugatan ako, basta yung babae ko, kunyari, sa SME ko gagawin, di bali masaktan ako, pre. Basta alis niya yung attention niya doon sa babae ko, mamaya, paano kung yung babae mo yung saksakin, di ba? Mabuti nang ako, kasi mas kaya ko, lalaki ako. Pero I think, mas the best na moves doon, bigay niyo yung gamit. Sigawan ko yung babae ko na, bitawan mo na, bigay mo na. Oo, yun. Tama. Pero pagbigay, lumubay na yung, okay na yun. Wala nang threat. Tama. Tama yung sinabi. Yun yung first na pinaka the best. And then second, yung i-choke mo na kasi syempre, kailangan mo protektahan yung kayong dalawa, di ba? Pero kung ako tatanungin, yun muna. Bigay mo na gamit. Oo. Tapos bago kami umalis na babae ko sa bansang to, kakusapin ko na kagad, anytime na may mangyaring ganun, ibigay mo na. Ibigay mo na. Lahat-lahat, ibigay mo na yung kailangan. Huwag na tayo may pagsaksakan. Ito pre, masingit ko lang ng sa mga relationship ko dati. Dahil ilang beses na ako nakakita tsaka naka-experience na napapaaway ng dahil sa babae. Alam mo yung mga girlfriend ko, hindi lang sa isa, naging practice ko na bago pa lang kami, ino-orient ko na siya. Na pag mapapaaway tayo, hindi ka pwedeng, kasi yung mga senaryong fucked up na nakita ko, yung babae, matapang Nakala mo naman may maaambag siyang tama dun sa ganong klase ng gulo. Suntukan ng lalaki. Ang tapang ng babae. So, ang problema, ikaw na lalaki, gusto mong i-defend yung babae, pero siya mismo, ine-expose niya yung sarili niya dun sa threat. So, nahihirapan ka ngayon. So, ako, ang naging ugali ko nun, like ko nang ino-orient ko na palagi na pag may gulo, ang number one na gagawin mo, lumayo agad. Ako ang haharap sa gulo. Lumayo ka na kagad. Yung makikipagsigawan ka pa, makikipag-angasawa, wag mong gagawin yun. Ganda yun. Minsan niya, dapat may gulo. Pero dalawa kayong lalaking humarap. Minsan nga baka mapag-usapan niyo pa yun Parang tol, di ba? Parang ganun-ganyan. Kaysa yung babae mo lalo pag maingay siya, puta baka lalo kayo mapaaway nun. Ito, minsan gumigit na pa yung aawating ka pa, nagkakagulo na. Gumigit na pa, na para bang puta pag may panaksak hindi na ikaw ang nasaksak dito. Kaya yun, magandang sabihin din sa kanila, i-train nyo yung mga babae yung pagdating sa mga ganyang klaseng shit. Specific scenario, kwento ko yung specific scenario kasi fucked up talaga. Hindi ako to, pero nakita ko, bata pa ako nito nung nangyari. So, nangyari, binastos yung babae. Ang scenario nito, alas 3 na madaling araw pagkatapos mag-club, lumabas. Binastos ng kalaban na lalaki yung babae. Anong pangit mo, ganun. Tapos, yung babae, sugod siya. Ano? Ha? Ganun. Yung boyfriend ni babae, inaawat siya. Tika lang. Wag. Ganun. Ayaw pa ito babae. Ganun. Ngayon, biglang naisipan ng lalaki na, teka, dapat ako hindi kipag-away dito Nagalit siya from inaawat niya yung babae, hinahatak niya yung babae. Nagalit na siya na yung lalaban. Hoy, putang ina mo, gumano na siya. Papunta na yung kalaban, nandito na. May action pa Papunta na yung kalaban, nandito na. Yung babae, biglang sa kalagitnaan, nagbago rin isip, inawat din siya. So, ganito nangyari, pre. Nagsusuntukan na sila, hawak ng babae yung kamay niya. Wag! Boom! Boom! Yan. Basag ang mukha. Kaya, hindi talaga makakatulong ang babae. Kaya ako, dahil nakita ko experience na yon nung bata pa ako, sinasabi ko na pag may gulo, umalis ka na lang, ako na bahala. Mas magiging mabuti pa yung sitwasyon kaysa pag sumali ka dyan, wala ka naman talagang maaambag. Parang pag bungangera yung babae, tapos parang in-instigate niya pa magkagulo. Parang ang sarap na ayaw mo paawat, ayaw mo umuwi. Drive na ako pa uwi. Putang ina mo. Pak, ando pa rin siya. Sige, uwi na ako. Parang ang sarap ganunin. Tapos paglikod niya, naso na si Josh? Yan yung para sa akin na downside ng pagka may lalaki din silang alam nilang malakas din. Tapos mali yung napoprotektahan mong babae, instigator pa. Yan ang isang downside. Kasi dahil nga alam ng babae, minsan, tangina, malakas tong ko Kaya kong pag nagbunga nga ako dito, confident ako na meron akong tigre dyan sa likod na magdi-defend sa akin Yeah, diba? Yun daw yung nagsasalamin ng masculinity mo. Yung babae. Matapang. Baliktad yun. Ano pag ganun? Mali yun.
maling reflection yun na pagiging masculinity ko. Masculinity ko nga is dapat babae, tumahimik ka na kasi ako nga bahala eh. Pero kung siya pa yung, isa nga to, kaya nga sinabi ko kanina, downside din ng masculinity kasi nga mamaya yung masculinity mo, imbis na maging feminine yung babae, ina-adapt yung pagiging masculine mo, which is a bad sign. Diba? Bakit ba yan? Para sa akin, pangit yun. Hindi dapat ganun. Kasi yung lakas ko, yung kalakasan ko, akin yun. Hindi naman nagtatransfer sa'yo yun na ikaw babae ka eh. Diba? Yung training ko, akin yun. Hindi ka naman nag-train. Bakit ikaw yung matapang? Diba? Hindi siya Makes sense nga. Diba? So, kailangan nga, kaya nga sabi nga ni Ching kanina, in-orient niya na, kailangan talaga nating i-orient ang babae, pre. Kasi minsan may ganun eh. May nangyayari na ganyan, may namamatay na boyfriend dahil sa tapang-tapang masyado ng babae. Minsan ganun eh, ganun sila eh. Kumbaga parang yung takbo ba ng isip nila na porket meron silang malakas na kasama, ikala nila malakas na rin sila. Lalaki nga minsan ganun eh. Diba? Lalaki nga minsan ganun. Pag meron ang tropa na alam mong basagolero, malakas, confident ka makipagsuntukan sa gabi na yon. Diba? Babae pa kaya na nag-a-absorb lang sila. Diba? So, yung mga ganung klase, pre. Tangan dami ko naalala sa ganung senaryo. Di ba? Ito pare, meron gaano sa atin, may tanong. No, may tanong, bro. Ito maraming May tanong! May ano dito, bro, may makaka-relate dito. Marami makaka-relate dito nanonood sa atin. Mga 15K pare. Dumaan ka ba sa 15K na sweldo? Oo. Ako sa 12K. Ikaw? Yun, 12K. 12K. Ang ina 12K, tol. Sige nga, anong unang sweldo mo pare? Pinaka-first na sweldo mo? Ayun, ganun. Around 12K. 13. Ikaw, Ganyan. pre? Ganun din, 12, 13. Pero nag-OT-OT ako. Kaya napabot ko siya ng 18. Pero nung time na yun, kasya naman eh. Kahit maliit yun. Kasi mababa lang yung gastos ko eh. Tapos libre naman ako sa bahay. Diba? Ako malaki gastos ko nun. Kumbaga wala akong renta, wala akong meral. Yung 12K ko nakita ko na yun, parang pagkain ko lang. Tapos pang alak-alak nung time na yun. Gala. Saka hindi pa tinataasan ni Duterte yung asukal nun, saka yung mga bisyo. Kaya ang mura pa ng mga bilihin nun eh. Pag ginalaw mo yung asukal talaga, lahat gagalaw eh. Paano? Lahat gawa sa asukal. Kaya nga, so nung time na yun, ang mura pa. Ang mura pa talaga as in ng mga bilihin. So, yung question, kaya mong i-maintain, di ba? Kaya mong parang kasya lang siya. Kasya lang, pero hindi ka lilipat. Parang ganun. So, ang nangyari sa akin nung ganyan ng sahod ko, ramdam ko talaga yung hirap na parang wala. Pero alam mo, ang ginawa ko, pinilit ko talaga yun. Pinilit kong makaipon, bumili agad ako ng gold. Yun. Bakit gold? Kasi yun yung alam kong tumataas yung value eh. Yun, so, hirap, parang hindi naaayon eh. Kasi parang iisipin mo pag ang tao naka-gold, putang yaman nito, may gold siya. Alahas talaga, alahas. Oo. Talagang ewan ko, nakafix yung utak ko na ganun eh. Kasi, anong year yun? Hindi pa Bitcoin at crypto ang ano ko nun. Ang mata ko nun. So, Ano bang Bitcoin ata nun? meron na pero hindi ko alam. Matagal na yun, meron Josh. Parang 2012 bata. Ganun. 2009. Hindi lang, 2009, exactly. hindi lang sikat. Hindi siya sikat. Mika tsaka kasi parang bago mag-pandemic na eh. So, yun, pinilit ko talaga. Pero, ang hirap nga no, parang napupunta lang sa pamasahe yung pera ko. Tapos, ang ginawa ko nun, proceed na ba ako sa sunod na kwento? Hindi, tuloy mo. kasi bago mo ituloy ang Sige. paano mo, kasi meron kayang tsansa na mapalago yung ganong klase ng sweldo. Meron! Di ba, ikaw? Ano ginawa mo? So, ang nangyayari nun, so ganun ang sweldo. Tapos, hindi na nagmi-make sense sa akin. Putik, tagal ko dito sa trabaho. OT ako ng OT, ganun lang yung sweldo. Niregular pa nga nila ako, pero wala, it doesn't make sense talaga sa akin. Tapos nakakarinig pa ako sa radyo. Kasi, naka-on lang yung radyo namin dun sa trabaho. Nakakarinig ako ng testimonya na talagang ang sinasabi niya, pinush ko yung passion ko. Kung sabi niya, hindi na baling ang sweldo ay ganito lang, ang kinikita ay ganito lang. Basta alam ko na nauubos yung pera ko sa bagay na gusto kong ginagawa. Yun yung naririnig ko ng panahon na yun.
Tapos meron pa akong spirit nung pagiging, kasi hindi pa tayo tapos sa grind natin nun eh. Hindi pa tayo, nun. Oo, hindi pa tayo tapos sa pangarap natin yun eh. So nakarinig ako ng ganun, putik nag-decide na talaga ako, tangina magre-resign na ako. Gawa na ako ng letter, nag-rendering, gawa na kagad ako ng letter, rendering na kagad yun na 1 month magre-resign na ako. So to answer the question kung paano makakalabas, iisip pa talaga na paraan. Lumabas ako dun sa trabaho na yun. So, hindi, para malinaw yung step. Ang i-highlight kong una, kahit gaano kaliit yun, pinilit kong mag-ipon at bumili ng gold. Yun yung unang step. Nag-buy and sell ka ba ng gold? Hindi ko naman pinagdaanan. Ano na mula siya? Parang Hold lang. bangko mo? Bangko lang. Hanggang ngayon, meron pa rin ako. At kung tingnan nyo nga, tumaas yung value ng gold talaga. Kaya yung binili kong, hindi ko pa binibenta yun hanggang ngayon, yung binili kong gold na yun. Kaya kung ibibenta ko yun, tubo na talaga yung pera. Kung ibibenta ko, Dublete na yan. oo. Kasi parang 3 years ago, 3.2 something. Hindi, 2.8 pa nga lang parang ganun Tapos ngayon, parang na siya parang magka-4 na ata sa Oo, iba. 4 mahigit. Yeah. 4 nagbabantay din ako sa gold, pre. Wala akong gold na marami, pero may nagbabago So, ganun, speaking of gold kaya Ano yung gold na nabili mo? Para may idea sila. nung sa sanglaan ako nagtatrabaho. So, alam ko yung rate ng Ngayon, merong rematadong gold worth 7,000. Pero dinagdagan ko pa ng iba Parang Parang, per gram nung time na yun. hindi ko na maalala. Hindi ko Parang na, 2 or 1. hindi ko na maalala talaga. Kasi, ang nasa utak ko lang nun, bibili ako ng gold. Basta kung, tignan mo na lang yung date, 2012, siguradong mas mura ang gold nun. Laki na nun. Oo. Basta, so hindi siya ganun kalaki with the realistic expectation na 12,000 lang, 12,000, 13,000 lang yung sinusweldo. Maliit lang yung gold na nabili ko. Pero yun nga, hina-highlight ko doon na kahit dahil nangangarap ka na gusto mong umabante, kahit sa liit ng sweldo mo, mag-ipon ka. Tapos magiging smart ka kahit yung mga barya na yan, kahit napakalit na pera. Maging smart ka na practicein mo na mapupunta yung pera mo sa bagay na sulit. Oo. Pero kung tutusin nga rin nun, nakakapag-inom pa rin tayo nun Oh, Dota. Dota. Yan. Nakakapag-inom pa rin kami nun kahit sa ganun. So, yun. So, nakuwenta ko na, kulang to. Hindi worth it tong haba ng oras na ginagawa ko. Nag-resign ako. Tapos, putik may masisingit ako sa storya na solid, pre. Solid. Alam mo ba si Joshua swerte to sa buhay ko talaga? Swerte yan, pre. Kaya sinasabi ko sa inyo, lahat kayo na nakakapanood kay Joshua, lahat na nakakasama ni Joshua. Paggawa na tayo ng rebulto ni Josh, pabenta natin sa fan. Pagpaswerte sa bahay. Masasabi ko talaga swerte. Kasi nag-resign ako noon nang wala akong plano. Nag-resign ako lang, pero ang plano ko lang, pero ang practice ko na noon is training lang kami ng training. Sayo yung training ibig sabihin ni Monty. Oo. Ayaw ko bagitin sa'yo, baka pasayawin tayo Kasi sabi ko na lang training. Training lang kami na training. Kaya ako yung singit na swerte si Josh. Bakit? Kasi niyaya ako niyan na mag-apply ng trabaho. Ako, wala lang akong pakialam. Sumama lang ako. Tapos yun yung naging trabaho ko ng 10 years. Anong trabaho yan? Sa casino. Sino siya, pre? Kasi may ko noon, pre, nung mga panahon na yun, naghanap din ako ng trabaho. Ayoko na rin doon sa pinagtatrabahuan ko noon. Parang, paano yung sweldo ko noon? Parang 12K ata. Ay, hindi. Simula ka rin sa 12K. Simula akong 12K, pare. Pero wala akong ganun na mindset. Talagang, lang ako talagang Experience. sweldo lang. Wala akong paano dami yung pera ko. So, nung mga time na yun, sabi ko, nag-resign na rin ako. Gusto kong mag-iba naman ng career. Magkaroon ako ng opportunity dun sa Pagcor bilang mag-apply ng IT. Sabi ko, pre, sama ka, tara. Apply tayo. IT ka rin. Sabi ko, kahit di naman siya IT. Pasa kami ng resume doon. Blindly, sumama lang ako blindly. Tapos? Kasi yun, nakuha ko IT sa Tagaytay ako sa Pagcor Tagaytay, yung casino. Doon siya, as dealer. Nakuha siya dealer. So, doon mas dumami pera nito kaysa sa akin Kasi pag dealer, mas marami pera, bro. Dahil may tip Ako, talagang as in, consistent lang. Back office lang ako Yun. So, yun, kaya ako nasabi na swerte. Kasi ganun lang. Hindi ko pinaplano yun. Basta tumawag lang to. Sumama lang ako. Ganun. Kaya malapit-lapit yan sa movement na ginagawa natin ngayon. Kasi ito, di ko rin naman to pinlano
Tinawag lang ulit ako na to. Eto na yon. So, So, para mapalaki yung 12K salary, kailangan mo talaga mag-iba-iba ng trabaho? oo, kung Pare, in corporate wise, employee wise, yun lang, yun ang pinaka-basic. Palit ka ng employer, no? Ay, palit ka ng company, no? Maglipat-lipat. Pero, yung pagpalit ng company, siguro, manifestation lang yun na yung utak mo ay gumagana. Nag-experiment ka ng ibang bagay. Kasi ako, ang ipo-point out ko doon, kung anong quality ang kailangan mo para mapataas mo yung 12,000, yung utak mo talaga, i-upgrade mo yung utak mo. Pinakamagandang investment yun. Oo. Sarili, no? Oo. So ako, isa sa masasabi ko, in the process, naghahanap ako ng ibang trabaho, pero ang totoo nun, yung utak mo, yung logic mo ang ini-improve mo doon. Kasi, so, nakakuha na ako ng trabaho na mas mataas sa 12K, ganun ang nangyari. Nakakuha na ako ng trabaho mo yun, mas mataas sa 12K yung sweldo nun eh. Makakatulong pa ba yan dun sa question na paano pataasin yung 12K? One way yan. Isa yan sa mga way, pare. O sige, mabilis na yun eh. Mabilis na yun. Pero, sige, ilalagay ko na lang yung sarili ko sa sitwasyon na paano kung hindi ko nga maiangat yung ano ko. Hindi ako nakahanap ng ibang trabaho. Kung may bago man trabaho, 12K pa rin ang ibibigay. Yun talaga, yung gagawin mo outside nung day job mo, nandun talaga yung Doon chance. ka maghahanap ng diskarte ngayon. Kasi kung tutuusin mo, sinabi niya na pagdating sa pagiging employment, mas dumami yung pera. O sabi niya yun, pero wala naman tayong numbers na nilagay. Pero kung sasabihin ko naman yung naging movement ng karir niya sa paggawa ng mga bagay na nasa labas ng trabaho niya, gusto ko yun sa kanya. Isa yun. Di ba? One way yung paglilipat-lipat. Di ba? Yun naman talaga ang pinaka-realistic way na paano pataasin. Kung galing kang 15,000, pwede mo pataasin na up to 20K. Maglipat-lipat ka ng company, one way yun. Yeah. Pero isa pa, yung sa akin, lalo ngayon, sa panahon ngayon, na kasi nung panahon natin, wala namang TikTok shop eh, walang affiliate eh. Di ba? Ang suwerte ng mga tao ngayon kasi may ganun na ang choice. Yung 15K mo, pwede mo ito yung galaw labas na tinatawag nga natin na pwede kang bumili ng something na item na galing sa TikTok shop, i-promote mo na nag-work naman talaga sa'yo, video ka lang, lahat naman tayo may cellphone, di ba? May bibili. Yeah. Di ba? So, lalo pa yung item na yun in demand, mura pa, di ba? For sure ako may bibili. So, pwede lang gawing side hustle yun. Oo. Diba? Hindi, in terms of yun na nga, sinabi ko utak ngayon, dito tayo sa specifics. Kung halimbawa, hahanapin mo yung pagpataas ng income sa labas ng trabaho kasi wala na eh. At the mercy ng company yung pagtaas ng sweldo eh. Pero kung sige, isa pa pala, kung para sa company, mag-isip-sip ka. Yun. Pero yung galaw labas, dahil karamihan sa atin may cellphone, mag-picture ka, mag-video ka, pagandahin mo yung quality, i-upload mo sa internet, mag-share ka ng kwento. Yun, marami ng ganyang halimbawa na... Pre, marami. Ang daming yumaman sa pag-affiliate lang, bro. Babae, lalaki. Lalo babae, pre. Ang lakas nila sa affiliate sa TikTok. Number one. Mga dating, lang din, mga nagkukwento, may napanood ako dyan, dating call center daw siya. Ganun, 15,000 din daw sweldo niya. Sinipagan niya sa affiliation. May kotse na, puta, naka-pick up na rin ata ng panood ko eh. In short, pare, sales. Sales. Oo. Kung kaya mo makahanap ng company na sales yung magiging programa mo, tangina, sarap mag-start nun. Ako nga, kung alam ko yun nung bata ko, doon ko sana inubos yung teens ko nung parang 18, 19, 21. Doon, sales na kagad din umpisahan ko. Sana na gumaling agad ako ng Ang daming lesson sa sales, pre. Kasi ito recently, yan ang mga napagdaanan kong at lalo na kayo, alam nyo rin yun, nag-affiliate kayo. Ang daming lesson sa sales. Hindi lang siya applicable sa business, real life. Lahat, pre, sa totoo lang. Lahat nga. Lahat. sales din ng panchechecks eh. Binibenta mo sarili mo eh. Kaya isipin mo, pag tingnan mo, merong statistics eh. Ayaw ng mga Pilipino sa sales, pre. Pag narinig nila na sales, ay! Kasi Hiya. Number one, hiya. hiya, mababa tingin nila sa nagbebenta. Ngayon nga, kalait-lait pag nag-affiliate ka eh. Yung sa akin niya, binabash, di ba? Parang, ganyan. Tapos, makatatawa ka, yun ang babash, tangina, magkano yung inikita doon. Hindi ko nakadadala. Yan ang motivation ko nung sinasabi ko na si Boy Jackal ang lakas mang insulto. Yun eh. Yan yun eh. Ina mo, Boy Jackal!
So yun, going back, nasa sales, ang maganda kasi sa sales, pwede siyang rumagasa ng walang capping. Hindi kaya sa opisina na nakakap yung sahod mo eh. So kung gusto mo pa rin talaga mag-i-employee, wala namang problema dyan. Pwede naman yan. Pero, yun nga, pag nakita mo na hanggang dito lang yung kayang excel doon sa company mo, lumipat ka na. Lipat ka na. Huwag ka matakot mag-hop. Kasi, dinidiscourage sila yung mga tao, tangina, wala kang loyal sa company, ganito nila. Gusto kasi nila utuin ka magstay doon. Ang dami ko nakikita na umabot ng 1 dekada noon dati noon. Ano nangyari? 1 dekada sila doon sa opisina namin dati, pre. Parang tinitignan ko parang, di naman ganyan gusto ko mag-end up eh. So, ang dami halos. Parang sa 20 o sa 10 1 dekada dun sa company, puta, hindi yun ang gusto kong maging end up. Alam mo yun? Hindi pa rin okay yung buhay. Isang kahit isang tuka pa rin. Bro, nakakalungkot nga lang din. Ako nalulungkot ako sa ganun eh. May mga ganyan akong mga naka-opisina dati. Kasalanan nila eh. Matatanda, bro. Matatanda sila, pre. Oo, totoo. Kasalanan din nila. Pero yun kasi yung, kumbaga, isa sa mga ayoko na-install sa mga matatanda natin dati. Mga matatanda na loyalty nga sa company. Ayun, nakikita ko lang din. Nakakalungkot lang din kasi nga, iba-iba na yung mga bata ngayon. Tayo, mga generation ngayon talagang explore talaga. Walang loyal na sa company ngayon. Tangina, fuck you. Di ba? Kung mas tataas yung sweldo ko, why not? Pero yun ngayon dati. Kasi, yun, na-experience ko yan, bro. May isa akong company sa Makati, bro. Matanda na siya. Parang kasing level ko lang din ng position. Pero matanda na siya, bro. Wala siyang, walang napundar na kotse. Kumbaga, kasing edad, bata pa lang ako noon, Bata pa lang ako siguro nasa 25. Nandun na siya, matanda na siya parang mukha na siyang pa-retire na. Rat race literal, no? Walang walang nangyayari. Walang, kahit motor, wala. Kaya ako naintindihan ko pa yung sarili ko kasi bata pa lang, nag-start pa lang ako noon eh. Pero nung napansin ko ito na, tumanda na ako, may coach na ako sarili, may bahay ako, may motor ako. Pero wala pa ako sa edad niya. Di ba? Hindi pa ako pa-retire, marami pa akong oras. Pero siya, nandun na siya sa, pa-retire na yung edad niya, wala siyang napundar. Kasi dahil sa loyalty niya sa kumpanya, bro. Baka nagsusugal, di natin alam susugal. Samahan mo pa ng ganun. Pwede. Samahan mo pa ng ganun. Hindi na umangat yung sweldo mo, nagsusugal ka pa. Anong pupuntahan mo talaga? Totoo. Diba? Nakakaawa lang, pre. Nakakaawa lang. Kaya, ayun. Wala silang ganitong content kasi dati, pre. Yung comfort kasi ang papatay eh. Di ba nga yung familiarity kills, parang pinapatay yung value mo eh. Yeah. Pag masyado kayong laging, katulad yan, loyal ka masyado sa company mo, pamilyar na sila sa trabaho mo, pamilyar na sila sa ginagawa mo, parang okay na sila, ganitong pera dito kay 8Asset. Parang sahuran na lang natin ng monthly. Diba, yung tinataas sila ng sahod mo annually, magkano lang? Putang ina, per hour doon sa company ko dati, parang 8 pesos. Per hour. Yung tinataas sila annually, na magugulat ka na mas malaki pag tumalong ka na ibang company. Mas ma-appreciate ka pa nila. Parang, naka 4 years ka na pala sa ganyang departamento. Fine, dito welcome ka, mas malaki yung offer namin sa'yo. Kasi nga, hindi na sila magte-train sa'yo. Oh. Alam mo yon, magaling ka na kaagad. Na hindi value ng dati mong company kasi nga, pamilyar na sila sa'yo. Kaya para sa akin, pag nag-stay ka ng matagal sa isang company na hindi ka pinapahalaga ng unless kung napopromote ka ng tuloy-tuloy hanggang sa maging VP ka. Maging CEO ka or what? Alis ka ba pag ganun, di ba? O pwede. Pero na-appreciate ka, di ba? Pero para 1,000 kayo, ilan yung napopromote doon? Parang, di ba? Sa bawat isang promotion, ilang kayo nagdidigmaan doon? Parang 100. Isang position, 5 yung candidate po. 5. 5. Tapos, tropa pa ng boss yung iba doon na sureball naman na. Talaga. Minsan yung boss pa nagsasabi na, mag-apply ka. Ang bahala sa'yo. Gusto nila yung bata nila yung maging Yun naman ang play talaga sa corporate eh. Kasi, matik susundin ako na ito eh. Kahit naman ako, pag boss ako eh. Tangina, yung bata ako, sige, apply ka. Gusto ko ng bataan ko eh. Ayoko ng, di ba? So yun nga, mas maganda siguro lumipat kayo ng lumipat para tumaas yung sahod ninyo. Second tips ko, huwag ka mag-OT. 8 hours a day lang talaga. And then yung other time mo, aralin mo yung sales. Yun. E-commerce na talaga new game ngayon. Yun yung bagong meta ngayon, e-commerce. Kahit hindi ka mag-affiliate, kahit hindi ka basta as long as may sinisale ka sa internet. Bahala ka na kung entertainment ibebenta mo, product mo. Bigyan ko sila ng tip, pare. Bigyan ko kayo ng tip, ba? Ito ginawa ko to. Labas ka ng bold? Hindi. Ay, Soon. Hindi. Kago.
Install kayo ng Alibaba, pre. Punta tayo sa Alibaba, install kayo nun. Maghanap kayo ng product doon na pwede ninyong ibenta. Murang-mura nila binibenta, tapos ibenta mo rito times 2. Ganon. Ay, may cheat code Kasi, na. kasi ano yun, pare, ito naman, real talk lang, mga gawa doon is China-made. Diba? Now, ang gagawin mo doon, ang nabibili mong mga gamit doon, sobrang plain lang na gamit. Ang ginagawa ng iba doon, bibili sa Alibaba, nadala dito, piniprintan ng sarili nilang brand, tapos ibebenta nilang times 2, times 3. Grabe, no? Diba? Smart yun. O, di yun ang gawin mo. Ito, for example, may binibenta ko dati sa Shopee na bracelet. Oh, bracelet. Ito gamit ko to, pare. Alibaba to, pre. Ito, binibenta ko to dati. Magkano ang bili ko sa Alibaba nito? 75 pesos each. Ang benta ko sa shop ko, naku, tangina, sorry pre Pero ito na, kasi dropping gems tayo dito, bro. Bakit no dinrap? Dropping gems tayo, totoo. O, magkano lang naman? 150 binibenta ko sa Shopee ko. Naubos na to, sold out. Hindi ko na inulit eh. Yung na inulit. Kasi nga, sabi ko, pabango na lang, doon na lang ako sa mas kumikita talaga. Matagal siyang nabenta, but na sold out. Diba? Hindi naman nasisira pa. Hindi naman nasira, pre. So, from 75 pesos, binenta ko 150, kumita ako. Diba? Oh, sales yun. So, dito kasi sa Pilipinas, pre, ang hirap maghanap ng supplier na ganito. Kumbaga, pupunta ka pa sa Divisoria. Meron yan for sure. Kaso, wala naman akong oras pumunta pa sa mga Divisoria, mag-hunting pa. Doon sa Alibaba kasi app na yun, search na lang yung product na gusto ninyo, pasok sa brand mo na gustong ibenta, tapos, yun, bibili ka lang doon. So, di ba? Tangina, gem yun, pre, real life game yun na ginawa ko. Diba na, di sumikat yung ano mo doon. Kunyari, sa 15,000 mo, kuha ka lang ng 5,000, ipon ka ng 5,000, pambili mo ng product doon. Oh, di ba? Cellphone ka naman, photoshoot mo na lang. Oh, di ba? Ang dami na. AI na nga lang, pre. ChatGPT, AI. Ito pare, first step na talagang actionable talaga ng makakatulong sa sales mo. Actionable, walang gastos. Mag-vlog ka talaga. Kasi pag nag-vlog ka, tapos ini-strategize mo kung paano to magkakaraming views. Ini-strategize mo, paano kaya to magiging interesting. Hanggang sa, eto, common na to sa, sa world ng mga content creator, na kailangan meron kang hook sa first 3 seconds or 5 seconds. Yun pala, pag nalaman mo yung idea na yun, nandun na yung alignment pa nakukuha mo yung mga ganong strategy. Sales yun, yung haharap ka sa camera, gagawa ka ng content, tapos iniisip mo kung paano to papanoorin ng tao. Sales yun. Sales yun. Sarili mo yung brand. Oo, totoo. Sarili mo yung product. Yun ang actionable. Mag-video ka talaga, magsalita ka, pati yung pag-picture na yan. Ngayon, ito naalala ko eh. Si Boy Jackal nag-comment sa tawa siya ng tawa. Ngayon, Boy Jackal, ngayon mo makikita na Tagal ka, Boy Jackal. Oo, tangin ng Jackal yan eh. Kasi meron tayong episode na binanggit ko yung spirit eh. Yung, sabi ko yung pagiging support, spirit yun eh. Tapos nag-comment si Gago, sabi, spirit, wah! Ganun sabi ni Tanga. Bobo ka eh, tinan mo, hindi ka yayaman, tanga ka. Tinan mo kaya hindi siya, pre, alam mo yun, kahit magbigay tayo ng specific at actionable steps, kung tutusin, marami na rin uploaded sa internet eh. Kaya siya hindi ma-absorb basta-basta ng tao. Kasi yung spirit wala sa'yo eh. Kaya nga, di ba, that's the spirit. Di ba, pag nakikita mo, pag all heart siya lumalaban, ngayon, fighting spirit, yun yung ibig sabihin nun. Pre, hindi ka aabante sa buhay pag hindi mo naiintindihan na yung mga bagay na pag yung mga bagay na totoong intentional ka, pag yung mga bagay na talagang gusto mo, ina-adapt mo spiritually, yung spirit talaga magpupush sa'yo papunta doon. Yung frequency mo, dahil dun sa spirit mo, mababago yung frequency mo. Until, mapantayan mo yung frequency ng mga taong pumipera ng ganun. Spirit, pre, huwag ka tatawa-tawa dyan, tatanga-tanga ka. Boy Jackal! Ina ka. Totoo yun. Pre, tinan mo, kaya kahit dinadrop na yung mga game, hindi nila ma-adapt. Kasi yung spirit, hindi nila nakukuha eh. Observe eh. Yun yung spirit. Huwag kayong gumaya kay Boy Jackal Importante yung spirit talaga. Ay, lang, isa pa Kasi, katulad nun, paano nga ba palaki ng 15K? Kahit kano pa kadami yung pera mo, kahit di nga 15K ang pinag-uusapan natin dito, kahit 50K, kahit 60K ang sweldo mo buwan-buwan,
kung wala ka nung spirit or energy na gusto mong maging lumawak yung pera mo or dumami pa, hindi mangyayari. Pag wala yung Mangyari. spirit, tatambay ka lang. Oo. Tapos Correct, uubusin mo lang yung pera mo, magbabayad ka sa mga babae para makaiyot ka. Ganun yun. Pag hindi mo nakuha yung spirit, putang hirap ng laban dito sa Matrix, putang inakala mo madadaan mo yun sa mga pabanjing-banjing mo, complacent ka. Di boy, spirit, marami kang pupunan na stats nga. Puta, parang Ragnarok to. Pero may iba lang ako. Totoo. Dati, iniisip ko, pag nag-exercise ako, papawis ako, nakukonsume yung 2 oras, 3 oras ng isang araw ko. So, sabi ko, sayang, kung ilalagay ko lahat yun sa pag-aaral, sa sales, mas marami yung kikita yung pera. Pero actually, tangina nung ginawa ko yung pre, mas gumaan lalo yung pasok ng pera. I don't know why. Yung pag nagpapawis ka, nag-exercise ka na, parang Agree ako dun. yung pasok ng pera. Mhm. Siguro naisip ko dahil, ito, iba naman to sa topic, pero pera pa rin. Mhm. Siguro dahil na-consume yung mo sa mas tipid na bagay, kasi tipid nga naman nag-exercise. Mhm. Gets? Tapos kakain ka pa ng hindi junk food mamaya, tipid na naman. At nalayo ka sa bisyo kasi syempre di ka magiinom masyado or magyoyosi dahil nga Agree. nag-exercise ka. Mhm. Kaya siguro mas gagaan yung pasok ng pera. Agree. And- Yun nga. Totoo yun. Clear pa yung mind mo lalo na hindi madala sa mga bullshit kasi nga nag-exercise ka. So I think yung pera sa pagpapalaki ng 12,000 peso salary, 15,000, I think connected din yung exercise. Dapat meron din kayong pinapawisan kayo na part. Para yung maliit ninyong sahod, hindi ninyo mawalustay sa ibang bagay. Kasi pagod ka na mamayang gabi. Yeah. Hindi ka nagigimik. Kasi nga nag-exercise ka ng umaga eh. Totoo, pre. Real talk. Kasi, ang isa rin sa mga, yung nakikita ko sa ibang tao nga na maling mindset is, pag sinabing pera, sa pera lang sila nakafocus. Which is, hindi nga ganun ang buhay. Hindi lumalago ang pera kung nakafocus ka lang sa pera talaga eh. All around yun. Walang taong yumayaman ang hindi muna inaayos yung mindset nila, yung katawan nila, how they perceive things. Hindi eh. Walang yumayaman na pera ang iniisip eh. Minsan nga yung mga pera lang, yan pa yung mga nanloloko lang eh. Nanloloko lang eh. Pero yung pag nag-decide ako na bukas papalaguin ko tong pera ko, kung ako magsasabi sa isang tao, bro, gusto mo palaguin yung pera mo? Hindi lang sa pera ka mag-focus. Nakita ko, mataba ka. Puro comedy pinagpapapanood mo. Kahit bigyan kita ng gem dito paano palagiin niya, hindi mo ma-maintain eh. Hindi niya ma-maintain yung sinasabi ko. Kunyari, yung sinabi ko na bili siya ng ganito, ganyan. Kala mo ba, ganun lang kadali? Siyempre, ima-market mo yun. May disiplina ka dapat na hindi gastusin or ipamigay lang sa mga kamag-anak yung binili mong item. Diba? Mawawala, malulustay lang lahat kung wala kang disiplina in the first place eh. Correct. So, itong sinasabi namin sa inyo pare, again, hindi lang to basta monetary wise, right? This is also mindset, how you see things, positivity thinking, di ba? Energy, spirit. And saka madagdag ko sa exercise din about do sa pagpapalaki ng sahod. Bukod sa nga malalayo ka sa gastos ng exercise, di ba? Malalayo ka siya sa mga ibang gastos eh. Maiipon mo lalo yung pera mo kahit maliit pa yan. And mas makakapag-isip ka lalo ng ibang pagkakakitaan lalo. Saka yung exercise, mas lalong umahaba yung energy mo whole day kapag pinapawisan ka. So may mas energy ka pa ngayon para sa ibang bagay na makakapagpalago ng pera mo na yun. Maganda rin yung sinabi na 8 asset na bili mo ng gold kahit may matira sa yung 3K, may matira sa yung 4K, ipunin mo muna. Next month, mag 8K yan, bili ka ng maliit na gold. Diba? Bili ka hanggang sa makabili ka ng kwintas sa tigto 20K. Pwede, diba? Ay, ipon-ipon lang. Basta ipon ka lagi. And pagpapawis, aralin mo yung sales. Yan. Kasi tignan mo, kunyari, sinunod niya rin yung gusto mo na bumili ng gold. Pero doon lang siya nag-focus, pera lang siya. Wala siya presence of mind. Paano pag na-misplace niya yun, nanakaw ng magnanakaw? Di ba ganun yun, ibig ko sabihin na parang hindi lang lahat sa pera dapat naka-focus. Kailangan, kung gusto mo talaga talagang yumaman, full package ka talaga dapat para pagka narating mo tong taas, maganda yung foundation mo sa baba. Hindi ka masishake ng kung ano-ano. Sabi nga, yumaman ka dahil pera lang. Yung ibang foundation mo, 4 ang foundation. Yung isa lang ang matibay. Di, unting ugalan sa'yo, wala rin. So, puro pera ka. Tapos, simp ka naman sa babae. Wala rin.
paano yan? Pabili ng pabili yung babae mo ng ganito, hindi mo matanggihan kasi nga simp ka eh. Hindi nauubos din yung ipon mo. 'Di ba? Hindi ka nakakapag-ipon ng pera. Mga ganun, 'di ba? Na puro pera, Totoo. magaling sa pera. Magaling sa pera, pre. Pero, again, hindi nga stable yun eh. Kumbaga, marami talaga tayong ina-attract dapat na energy. May pera, may energy sa pera, may energy sa ganito, ganyan, all that shit. No? Maraming nai-skip yung mga elemento kumbaga eh. Kumbaga, meron mga bagay na nangyayari sa utak mo, tapos lumalabas sa bibig mo, tapos kinikilusan ng katawan mo, pati yung oras na lumilipas. Sa lahat ng bagay na gagawin nyo, pa nag-i-strategize kayo, yun lagi ang plano. Paano mo siya pinerceive sa utak mo? Paano mo siya sinabi sa mga tao? Paano ginalaw nung kamay mo? Yung panahon na lumipas. Yan sinasabi ko, kaya kung tutuusin lang, kung paano kumita, kung gusto nyo lang ng literalan, ang dami na dito sa internet na nakakalat. Pero tinan mo, mag-wonder ka, merong mga taong nakikita talaga, susubukan, gumagana. Meron namang tao na sinubukan niya lahat, pero hindi gumagana. Kasi yun matter of putting details in it eh. Tsaka yung spirit. Halimbawa, ako sabihin ko sa inyo, kumita talaga ako sa gold, kumita talaga ako sa Bitcoin. Pero hindi, sa totoo lang, tinan mo, Diyos, kukulitin ba kita na mag-Bitcoin ka na lang, Hindi eh. Kasi nga, hindi lang yun. Hindi lang yun. Kung tutusin, tinan mo, makakapagbigay din ako ng halimbawa na kasabay ko ng mga panahon na yun. Hindi naman nag-invest sa gold, hindi naman nag-invest sa Bitcoin, mas mayaman pa sa akin ngayon. 'Di ba? Hindi naman tungkol sa Iba-ibang path din. Iba-ibang Talaga. path. Iba-ibang path 'yun, exactly. Pero para maging tayo, magkaintindihan tayo. Bagay na mahirap maintindihan, pero para magkaintindihan tayo, yung spirit talaga, pre. Kasi ito spirit to eh. Hindi sila pwedeng kumuha ng kung sino-sino lang ilalapag mo dito. Siya mismo, i-reveal niya na yung sarili niya na, ay, hindi ako para dito. Hindi siya tatagal dito, di ba? Baka sa isang episode, mapepeke niya pa, makikipagtikas-tikasan siya sa inyo. Pero susunod, mahihirapan na yun, magkukwit na lang yun. Naamoy pa naman ng fan kapag hindi ka walk the talk. Real talk. Totoo. Nakikita nila sa gesture mo, sa how you live your life. Nakikita nila, pre. Tsaka naisip ko dun sa exercise, isipin mo kung halimbawa, hindi ako ganito, ang taba-taba ako. Baka mahiya to si Joshua, hindi na to iisipin na dalhin ako dito, di ba? Yan yung mga bagay, which is, Di ba? May bunga pa rin. May meron connected pa nga, rin. exactly. Kaya, Hindi ko nagpabaya ka that time. oo, kaya ako, yung exercise, agree ako dyan. Basic yan. Kumbaga sa bahay, may kusina, may banyo, may kwarto, department mo bilang lalaki, basic yan, mag-workout ka. Yung pag ayaw mo mag-workout, tangina ka, boy jakol pa. So yung mga pare, no? Kayo bro, meron ba kayong step-by-step tips sa mga nanonood dyan kung paano nyo napalaki yung 15K nyo? Ayan, I'm sure, nanonood ka rito, I'm sure hindi lang dahil sa pera. I'm sure may iba ka pang ginawang departamento, may tinakit kang ibang departamento na share mo yan sa baba, no? So don't forget to subscribe para hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Anti-Support Podcast, we'll be right back. 3 PM gang. 3 p.m. guys. Merry Christmas! Rainbow gang.